yung geohazard na tinatawag, ayan, nangyari. Ay, tignan nyo yan, no? Ako nung napanood ko, naninindig ang balahibo ko eh. Parang hindi totoo eh, no? Di ba? Tinanong ko pa, hindi ba AI ito? Ano ha? Pero totoo pala hong nangyari. Kasi parang mga papel, oh. At saka yung mga tao parang langgam eh. Ito pa ito yung pinag natin. Tama pa sa'yo, boundary pala yun, no? Diyan pala dumadaan yung immigration, papacheck na papasok ka ng isang bansa. Kaya maraming sasakyan, maraming tao. Kasi magpapacheck ka nung passport mo, visa mo. Pati yung mga, makita mo yung mga bus, nandoon pa. So, yan ang pagpapatunin. Talagang maraming tao dyan. Doon daw sa unang... Ayan, grabe, pati yung tulay. Para bang tinangay lang na papel. Kasi yung current yan, no? Galing sa bundok eh. Yes. Ang lumilitaw sa mga paunang investigasyon ay nagkaroon ng glacier collapse. Yung Sa taas ng bundok? Sa taas ng bundok na may mga yellow. Glacier. Pero totoo ba nagalindol? Avalanche. Nung una akala nga lindol. Pero yung pagyanig ay Dahil doon? epekto nung pagbagsak na mapakalakas. Nung bumagsak yung malakas na glacier na yon, may tubig. Ayun, Kasi parang dam yun. Itinulak na. Parang dam na yung taas na yun, di ba? Kaya may puwersang ganito kalakas. Ang problema sa tubig na malakas na umaagos, may mga kasamang mga debris, Mga malalaki, debris, mga tipak na yun, Hindi lang tipak ng yelo yan, kundi tipak na ng bato May yan. bato na. May halo-halo na to. Kaya natatandaan nyo yung sa yung Mount Pinatubo, di ba? Lahar yun eh. Mas matindi ito kasi tipak-tipak na malalaki ito. Malaking bato, debris, boulder pa siguro ito. Okay, ganyan napakapaminsala. At malayo yung inabot. And to imagine na napaka-moderno na ng bansang China. Yes. Hindi nila yung Nepal, na-force yan. Di ba? Hindi nila estimate yung itinayunin ng mga gusali dyan, talagang namang nasa geohazard map. No? Totoo. Yung nasa gilid mismo, no? Parang nilalamo ng papel eh. Yes. Wala namang bagyo. Tingnan nyo, walang ulan, walang... Wala. Pero yun yung dulot ng avalanche yan eh. Well, ngayon naman, buti naman may nailigtas na tao. Tapos ang istorya pala doon sa unang bugso, mga 300 plus lagat ng natabunan, 200 plus, puro foreigner. Kasi nandun kasi taga roon sa border. Dumadaan pala sila, at mga 100 plus ang local residents. Yung lugar, yung pangyayari na ito. May mga turista nga eh. Ha? Yun, Ayan, yung sa tala natin, 400 ang turistang na italang nawawala. Yan. Kabilang 133 mula India, 47 mula sa Amerika, 34 mula Australia, 33 mula sa Britanya, at 24 mula Canada. Mabuti walang Pilipino, Ayun, sa latest na hindi naman sa natutuwa tayo, kundi yun po ang sinasabi ng autoridad. Mabuting bagay para sa mga Pilipino. Yes. Wala pa raw po. Sana naman, totally, wala talagang nadamay na mga Pilipino. Imagine niyo siguro kung nangyari sa Pilipinas yan, yung dilubyo na yan. Malamang siguro ngayon nagsisihan pa tayo. Well, kung kaya't na dapat nating ipanawagan sa pamahalaan na siguro maging doble ingat tayo sa pagbibigay ng mga permit at ng mga otorisasyon para sa pagtatayo ng mga infra o ano pa mang mga bagay-bagay na pagtitirhan ng mga tao. Alam nyo, umaga pa nangyari yan, ha? Umaga, What do you think kung gabi pa nangyari yan, edi mas marami pa ang naging biktima ng pangyayari nga. Do you imagine? Tingnan nyo. Sabi ito mga bahay na ito, residente ba yan? O construction? Diyan talaga sila nakatira? Diyan talaga yung area. Tsaka mukhang siya, tourist area talaga siya.